Ayon sa maraming eksperto, malapit nang lumusob ang China sa Taiwan. Maaring madamay ang maraming bansa na nakapaligid sa isla. Posibleng atakehin din ng China ang Japan, Pilipinas, at pati na rin South Korea. Ang United States ay gumagawa na ng maraming hakbang para siguraduhing handa silang labanan ang China kung sakaling magkaroon ng digmaan. Ang United States at Japan ay naggagawa ng plano na ang mga barko ng Amerika ay sa Japanese shipyards na dadaong para sa overhaul at maintenance. Ang layunin ng plano ay ang siguraduhin na ang mga US Navy warships ay hindi na kailangang umalis sa mga dagat ng Asia. Gusto ng United States na hindi na kailangang umalis ng mga barko nila mula sa Asia para palagi itong maging handa kung sakaling magkaroon ng digmaan sa rehiyon. Padami na kasi ng padami ang mga warship ng China na naglalayag sa lugar kaya para mas lalong maging handa ang US Navy sa posibilidad na umatake ang Chinese warships, dapat ay hindi na kailangang umalis ng mga barko ng Amerika sa lugar. Imbis na bumalik sa mga US military base na nasa malayo sa rehiyon, sa Japan na lang i-maintain ang mga US warships. Ang Navy ng China ay mayroon ng mahigit 370 na barko. Noong 2023, 340 lang ang mga barko nila, kaya naman talagang binibilisan na rin ng China ang paggawa ng mga warship. Isa na naman itong indikasyon na naghahanda na talaga ang bansa para sa giyera. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga Japanese dry docks, mai-ease ang pressure sa mga US shipyards na marami na ring mini-maintain na barko. Makakapag-focus ang mga shipyard ng Amerika sa paggawa ng mga barko ng US Navy. Nagtaguyod na ang Washington at Tokyo ng isang council para makagawa ng isang joint plan para sa maintenance work. Ang Japan ay ang mayroong pinakamalaking overseas concentration ng US military power. Ang tanging forward-deployed carrier strike group ay nag-ooperate mula sa Yokosuka. Ang grupo ng mga warship ay parte ng 7th Fleet na nagco-command ng up to 70 ships at submarines mula sa headquarters nito sa Japanese Naval Base. Nangako si Biden na ipagtatanggol ng Amerika ang Pilipinas kung sakaling umatake ang China. Ayon sa kanya, any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces in the South China Sea would invoke our Mutual Defense Treaty. Pinahiwatig niya na handang makipaggiyera ng Amerika sa China para protektahan ang Pilipinas. Dahil sa mga pahayag ni Biden, siguradong magdadalawang isip ang China bago nito subukang atakehin ang Pilipinas. Pawang mas malakas ang US military kaysa sa China at siguradong matatalo ang Chinese military pag nagkaroon ng digmaan. Ang tanging paraan lang para manalo ang China laban sa Amerika ay kung tutulungan din ng Russia, Iran at North Korea ang China. Ganun pa man, marami ring kakampi ang Amerika na malalakas din, kaya malabo talaga na matalo ng China ang Amerika. Sabi naman ng China na wala daw dapat mag-violate sa territorial sovereignty and maritime rights and interests nila. Nananatili daw silang steadfast sa pagprotekta sa mga lawful rights nila. Ang US, Pilipinas at Japan ay nagpaplano ng isang trilateral defense cooperation. Magsasagawa ang tatlong bansa ng mga joint naval exercises. Paniguradong mapipikon na naman ang China sa plano na to. Alam kasi ng China na nakadirekta ang plano laban sa kanila. Sila lang naman kasi ang gustong magsimula ng digmaan. Ayon sa Defense Secretary ng US na si Lloyd Austin, ang mga puwersa ng Pilipinas at US ay inextend ang kanilang operational coordination sa land, sea, at air. Ang level of cooperation daw na yon ay critical sa collective security and peace and prosperity sa rehiyon. Bagamat ang pagtutulungan sa pagitan ng China at Russia ay tumataas na, hindi formal treaty allies ang dalawa. Wala silang obligasyon na tulungan ang isa't isa kung mayroong aatake. Ganun pa man, malaki ang posibilidad na magtulungan ang dalawa kung magkakaroon ng digmaan kahit wala silang formal na kasunduan. Ayon sa maraming eksperto, ang China-Russia Security Alliance ay ang pinakamalaking threat sa Europe at sa Pacific mula nang matapos ang World War II. Pinahayag na dati ng Chinese President na si Xi Jinping at ng Russian President na si Vladimir Putin na ang partnership ng mga bansa nila ay walang limits.
Nangako rin sila na papalakasin nila ang kooperasyon nila sa maraming paraan. Pinaniniwalaang si Xi Jinping at si Putin ay close sa isa't isa. Mula nang maging pinuno si Xi Jinping ng China, 42 times na silang nagkikita ni Putin sa iba't ibang okasyon. Sa lahat ng mga world leaders, si Putin ang pinakamadalas na binibisita ni Xi Jinping. Tinawag pa nga ni Xi Jinping si Putin na best friend niya daw at colleague. Sabi naman ni Putin na si Xi Jinping ay dear friend niya daw. Pinuri rin ni Putin ang Global Infrastructure Project ng China na ang pangalan ay Belt and Road Initiative. Parehong galit ang dalawang bansa sa US at pareho nilang gustong nakawin ang teritoryo ng ibang mga bansa. Gumamit na sila ng mga subversive, non-military tactics para pahinain ang mga bansa na tinuturing nilang kalaban nila. Madalas mangialam ang Russia at China sa mga eleksyon ng ibang bansa para mailagay sa pwesto ang mga kandidato na anti-West at pro-Russia at pro-China. Bukod doon, nagkakalat din sila ng mga kasinungalingan na ang layunin ay bumaba ang suporta para sa mga Western countries at tumaas naman ang suporta para sa kanila. Tinutulungan ng China ang Russia na mapalakas ang defense industrial base nito sa isang napakalaking scale. Dahil doon, ang Moscow ay isinasagawa na ang pinakamalaking expansion nito sa military manufacturing mula nang matapos ang Soviet era. Nagbibigay ang China sa Russia ng napakaraming machine tools, drone and turbojet engines at teknolohiya para makagawa ng cruise missiles, microelectronics at nitrocellulose. Ang nitrocellulose ay ginagamit ng Russia para gumawa ng propellant para sa mga weapons nila. Nagtutulungan din ang Russia at China sa paggawa ng mga drones sa loob ng Russia. Ang suporta mula sa China ay nagkakaroon ng malaking impact sa abilidad ng Russia na ituloy ang giyera nila laban sa Ukraine. Ayon sa isang US official, ang isang paraan para masuportahan ang Ukraine ay ang puwersahin ng China na tumigil sa pagtulong sa Russia dahil mahihirapan ito na masustain ang war effort kung walang tulong mula sa China. Ayon sa maraming eksperto, maraming dahilan para suportahan ng China ang Russia. Ang parehong bansa ay mayroong parehong layunin na pabagsakin ang mga Western countries. Laging sinasabi ng Russia at China na gusto daw nila ng isang multipolar world order. Sa pamamagitan ng pagtulong sa Russia, mapapahina din ng China ang mga kalaban nila. Bukod doon, sa pagbibigay ng tulong sa Russia, makakakuha ang China ng access sa mga importanteng resources tulad ng energy, minerals, at technology na meron ng bansa. Maraming langis at gasolina ang Russia na pwede nilang ibenta sa China sa murang halaga. Magiging malaking tulong yun sa ekonomiya ng China na sa ngayon ay naghihingalo na. Tumigil na ang pagtaas ng Chinese economy. Isa yun sa mga dahilan kung bakit marami ang naniniwalang malapit ng lusubin ng China ang Taiwan. Ang isa pang benepisyo na posibleng makuha ng China sa pamamagitan ng pagtulong sa Russia ay ang market expansion. Maraming mga sanctions na pinataw ang Western countries sa Russia kaya maraming mga Western companies ang umalis na sa bansa. Pwedeng palitan ng mga Chinese companies ang mga umalis na kumpanya. Mapapataas ng China ang economic influence nila sa rehiyon. Magkakaroon ng mga bagong market para sa Chinese goods at services ang mga kumpanya ng China at mapapataas nun ang ekonomiya nila. Pero, posibleng ang kapalit naman nun ay ang pagpataw ng Western countries ng mga sanctions sa China. Kaya naman maingat ang China na hindi maging masyadong halata ang pagtulong nila sa Russia dahil takot din ng China na patawan din sila ng West ng mga sanctions. Ang isa pang napapala ng China sa pagtulong sa Russia ay ang paglakas ng military cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Dahil tinulungan ng China ang Russia ngayon sa paglusob nila sa Ukraine, posibleng umaasa ang China na tutulungan din sila ng Russia sa paglusob nila sa Taiwan. Madalas nang nagsasagawa ang dalawang bansa ng mga military exercises malapit sa Japan at Taiwan. Isa yung senyales na posibleng tulungan ng Russia ang China pag nagsimula ito ng digmaan para masakop ang Taiwan. Ayon sa China, handa silang makipagtulungan sa North Korea
para mapalalim ang tiwala at mapalakas ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kailan lang ay bumisita ang isa sa mga top officials ng China sa North Korea. Ayon sa maraming eksperto, isa itong mensahe na ang China ay handang makipagkampihan kahit sa North Korea para mapabagsak ang Amerika at ang mga kaalyado nito. Ayon sa China, kahit ano daw ang mangyari sa international situation, ang traditional friendship daw sa pagitan ng China at North Korea ay mananatiling malakas. Marami ang naniniwala na pagkatapos ng giyera, siguradong sasali ang Ukraine sa NATO. Marami kasing benepisyo para sa alyansa ang pagsali ng bansa. Ang lokasyon ng Ukraine ay isang crucial na strategic position sa Eastern Europe. Magiging madali para sa NATO na ipagtanggol ang Europa pag mayroon silang mga sundalo sa Ukraine. Bukod dun, pag nakasali na ang Ukraine sa NATO, mahihirapan na ang Russia na lusubin ulit ang bansa kahit pa lumakas ulit ang Russian military. Kung magiging parte kasi ng NATO ang Ukraine, magpapadala na ang NATO ng mga sundalo sa bansa pag nilusob ulit ito ng Russia.